And they even suggested no na dapat nga daw English ang gamitin na medium of instruction para mas mapabilis, sabi nga dito, magkaroon ng rapid introduction ng American psychology. But then, that one contributed to what we call the Philippinization ng ating psychology or ng indigenous psychology. And then, also, itong academic scientific psychology na ito, somehow class, since nga na-introduce na dito yung Western psychological theories, ganyan class, it became now a tool for another form of colonial something na nag-colonize na ulit sila, in the form now of education, wherein ina-align na nga nila class, yung yung something that they have control into us, and that is through education. Parang alam niyo yun, they're trying us during this time they're trying for us to appreciate nga na dapat yung kanilang yung itong Western psychology na ito, itong Western society na ito ang dapat na mas tingalain. Okay? And next naman affiliation is the academic philosophical psychology, which precedes academic scientific psychology kasi this one originated during the Spanish colonial period pa, wherein ang pinaka-highlight niya lang naman dito is yung pag-introduce nga, pag-integrate ng philosophy and medicine sa education, particularly sa UST, nakalagay naman dyan. And itong affiliation na ito class, it laid yung groundwork na i-integrate nga yung different philosophical values para sa pag-understand ng human experience, which again, influence different institutions, na dapat i-understand using these understanding or using these concepts na somehow it's not from us, okay? Kasi as we know naman pag sa philosophy or something na about religion, specifically ni-introduce yan sa atin ng Spaniards during the time na sila ay nag-colonize din sa atin or sinakop tayo. And so next affiliation naman, and actually even up to now, di ba? If you would agree, meron pa rin at obvious pa rin sa ibang mga schools natin yung kanilang in-introduce na iyon. And that's okay. Okay? Somehow, it forms part din kasi, sabihin lang natin sa values formation din talaga. Parang in-embrace naman na rin. Kasi ngayon naman, sa ating Filipino, sabihin lang nating life, talagang centered na rin naman tayo sa kung ano may na-introduce noon na religion, yung Catholicism. Kasi if not because of them, it would have been different, yung ating religion. But then again, that's another story. Ayan. So, yun na nga. Next affiliation is ethnic psychology. Again, ito naman, ayun na nga. Before pa itong Spanish colonization or Spanish era, that this one kasi, it evolved during different interactions din naman ng mga Filipinos with foreign colonizers. And so with this, na-identify or in-identify ni Sir Zeus Salazar ang 3 levels ng ethnic psychology. And yun na nga, unang-una, meron tayo dati, ngayon, up to now naman, katutubong psikolohiya, na this one is truly indigenous knowledge base. And itong psychology of Filipinos natin, somehow, this is a psychosocial approach that would help us understand more yung mga traits natin as Filipinos. And yung practice of Filipino psychology wherein ini-include niya nga dito, sabi nga dito, yung enculturation techniques, and yung tinatawag na proto-clinical approach wherein this is a kind of practice na ini-include yung mga different beliefs, myths, legends, sa psychological reasoning as well as kung paano ma-address yung different psychological issues. Okay? And last one, yung traditional psychomedical system, ayan, rooted in religious beliefs and practices, with many practitioners and frameworks still existing today, as we know, I think I told you before, di ba? Even though we are now modern, in most of our practices, in most of our
ways, still meron pa rin mga nag-exist na mga traditional practices natin, which somehow, di ba, could really explain, help us understand more about our Filipino roots, or yung pinanggalingan nga ng Filipino psychology natin. And ito na nga, itong mga traditional systems na ito, siya yung nagbibigay talaga ng sinasabing cultural relevance, that would give us insight para mas magkaroon tayo ng local understanding ng ating yung evolution ng ating mental health, ng well-being natin, despite na may mga biases na, syempre, from Western academic thought, na na-introduce sa atin. And during this pre-Psikologiyang Pilipino period nga, class, it really coincided with what they call, or what we call colonial dominance, particularly ng Western, na siya talagang nag-influence sa academic and even psychological domains natin dito sa Pilipinas. And even though we have already gained independence, yung itong introduction na ito from them class, somehow nagkakaroon pa rin sila nga ng control sa Philippines because of the introduction of Western psychology sa ating educational system. And yun na nga, since itong mga academicians natin, mas pinipili nilang matrain abroad, specifically United States, nagiging, alam nyo yun, nagkakaroon ng somehow ng preference from them, na yung ginagawa nilang mga researches, yung ginagawa nilang mga studies, yun na nga, is mas naka-align siya sa mga Western or American standards. And even yung Philippine Journal of Psychology, nakalagay nga dyan, if you are following it, mas na-emphasize yung empiricism, and yung mas scientific yung rigor niya, and even yung mga publications and educational materials noon, and even up to now, predominantly English siya, yung pagkasulat niya. And yun na nga, as what I have shared to you, as what I have told you, most of our researches and educational materials are based on Western theories and research. And ang ating Psychological Association of the Philippines also, di ba, which was founded in 1962, it aligns itself with American Psychological Association, and they also uphold Western scientific and even ethical traditions, kahit yung standard ng paano conduct ng research, di ba? Nakadepende siya doon sa APA, up to now. And yun na nga, class, dito sa pre-Psikolohiyang Pilipino period, it was heavily marked by the strong influence nga ng Western psychology na somehow in-overshadow niya nga talaga yung indigenous na psychological knowledge na nag-exist sa atin during that time. However, yun na nga, kahit na ganun ang nangyari, meron pa rin yung nagpa-persist na mga Filipino cultural traditions, and yung ethnic psychology natin, exist pa rin siya, just waiting to be recognized and to be integrated para mas magkaroon na tayo ng more authentic, na psychological framework or Filipino psychological framework that would now eventually emerge as what we have, as what we call the Psikolohiyang Pilipino. And yun na nga, the second period, yung rise of Psikolohiyang Pilipino, it started in 1971 when Sir Virgilio Enriquez returned to UP with a PhD in psychology from Northwestern University. And yun na nga, kahit na yung training niya class is Western ang naging academic training niya talaga, yung kanyang pagkakaroon ng deep-rooted na Filipino cultural heritage, nationalistic ideas, and yung exposure niya doon sa mga political unrest, sabi nga, during the Marcos regime, yun yung nag-influence at nagbigay sa kanya ng perspective para nga, magkaroon nitong inaaral natin ngayon na Psikolohiyang Pilipino. And yung period na yun na nga, it was the first quarter storm na nag-mark talaga ng intense nationalism, critical discourse, and activism against foreign influence and dictatorship, which provided nga, sabi niya dito, yung fertile ground ng emergence ng Psikolohiyang Pilipino. And si Sir Enriquez, nireject niya
yung holistic or wholesale adoption ng Western psychological theories and methodologies, and instead inadvocate niya na dapat magkaroon tayo ng psychology na rooted sa Filipino experiences, Filipino ideas, Filipino cultural orientation. In-identify niya yung neo-colonial status, sabi nga, ng Philippine psychology, at even yung divide ng mga elite sa mga hihirap class, and even yung intersection daw ng Eastern and Western influence, na ngayon nagsabi na dapat magkaroon tayo ng sarili nating indigenous psychology. Na ngayon, itong psikolohiyang Pilipino na in-introduce nga ni Sir Virgilio Enriquez, di ba? Dapat daw, yung core niya talaga is dapat madraw siya from Filipino cultural values and traditions. Yung emphasis niya dapat nga i-prioritize yung mga Filipino experiences and consciousness. Dapat din daw i-blend natin yung scientific methods with culturally relevant approaches, sabi nga dyan. And dapat i-challenge yung Western dominance ng psychology. Kasi nga dapat class, i-advocate daw natin yung mas culturally appropriate na psychological practice para sa atin, i-integrate dapat itong scientific inquiry nito with humanistic values kasi yun yung mas dominant tayo sa atin. And dapat i-balance natin yung theoretical perspective with practical na scenario or realities, para mas maka-foster tayo ng more holistic view ng Filipino psychology or ng Filipino as a whole. Though we have to understand na hindi naman anti-science nga si Sir Enriquez. It's just that ni-emphasize niya na dapat mag-i-adapt natin itong scientific methods na ito para sa Filipino context, para nga ma-avoid again yung colonialism. Okay? And during this time, the rise of psikolohiyang Pilipino, dito na nag-establish yung Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino in 1976. And sabi niya nga dito, in-aim kasi nito or na-explore niya yung Filipino personality and consciousness scientifically. And unlike PAP, na exclusive lang sa mga psychologists, itong PSSP naman class, sabi niya nga, it welcomed broad membership like anthropologists, historians, educators, sociologists, writers, and even artists. Kaya naniniwala kasi siya na kahit ito yung naging expertise mo, di ba? You could still add para nga sa mas kompleto, mas konkreto na pag-iintindi ng psikolohiyang Pilipino. Kaya, welcome niya sila. And also, during this time, sabi nga, yung first conference ng Filipino Psychology, ayan, na-held na in 1975. Na-outline yung foundational concepts ng psikolohiyang Pilipino, And after that, nagkaroon na ng annual conferences itong PSSP, Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino, na nag-promote ng rich na discourse sa indigenous psychology. And dito rin, nagkaroon ng mga iba't ibang specialized association, katulad nung Samahang Pilipino sa Psikolohiya ng Wika or Psychology of Language, Samahang Pilipino sa Psikolohiya ng Bata or Child Psychology, and ayun, yung establishment din ng Philippine Psychology Research and Training House, in-introduce yan or in-establish yan ni Sir Enriquez na, sabi niya nga dito, which supports publications and maintains a library focused only on psikolohiyang Pilipino. During this time as well, ayun na, nagkaroon na ng development ng mga different tools and methods, specifically nung panukat ng ugali at pagkatao. Ayan, nagkaroon na ng sariling psychological test, ng personality, na very indigenous siya, talagang na-norm siya for Filipinos. Na-introduce na rin sa undergraduate courses, yung psikolohiyang Pilipino, nagkaroon na ng mga publication, ng educational materials about psikolohiyang Pilipino, at nagkaroon na rin ng establishment ng graduate program na nag-specialize sa psikolohiyang Pilipino. And yun na nga, dahil dun sa commitment talaga ni Sir Virgilio Enriquez sa psikolohiyang Pilipino, yun yung naging driving force ng success ng psikolohiyang Pilipino during that time. Yung vision niya
sa kapwa or shared identity, nag-resonate talaga siya sa atin as Filipinos, particularly during the 1986 People Power Revolution, which demonstrated nga yung Filipino spirit of communal unity. And also, in 1990, ayan, si Sir Virgilio Enriquez as well founded yung Pandaigdigang Katipunan sa Psikolohiyang Pilipino, to connect with Filipino communities globally, particularly in Japan and US. Na ang focus nito class, is to help yung mga different overseas Filipinos, either workers or students, na ma-preserve yung kanilang cultural identity while they are adapting to foreign environments, And yun na nga, yung mga annual conferences, do nagko-continue siya class, yung movement talagang maganda, ng Psikolohiyang Pilipino during this time. Pero ang sabi nga, diyan sa material natin, mas somehow nagkaroon na lang ng ideological maintenance, So hindi na wala nang masyadong innovation. Yung mga different discussions during the conferences, medyo sabi nga naglalak ng critical engagements, and even sa mga concepts and methodologies na somehow naghihinder sa evolution ng research and ng practice ng Psikolohiyang Pilipino. And yun na nga, which led to, the third period, Psikolohiyang Pilipino after Enriquez. I hope you are following. Nandiyan naman, yung sinasabi ko, nandiyan sa sinasummarize ko lang, sa binigay ko na material. Yun na nga yung third period, Psikolohiyang Pilipino after Enriquez. And si Sir Virgilio Enriquez kasi, di ba, nagkaroon siya ng premature death in 1994. And yun na nga, yung pagkamatay niya, class, it left a significant gap na sa leadership and direction nung Psikolohiyang Pilipino, which really made a huge impact dun sa pag-shape and pag-advocate nga ng movement. Dahil yung sudden death niya, somehow it made Psikolohiyang Pilipino an orphan, it created a vacuum kasi nga walang prepared na successor, So, dahil sa kanyang leadership, sobrang charisma, yung innovative thinking niya ni Sir Virgilio Enriquez, it was so difficult to match, somehow nag-contribute yun sa sense of dependency nga ng mga followers niya and complacency ng mga followers niya, And yung absence ng succession, ng planning for succession, yun yung isa sa mga challenges na nangyari na nag-contribute sa Psikolohiyang Pilipino, dahil sobrang engrossed si Sir Virgilio Enriquez para dun sa movement, Psikolohiyang Pilipino movement, nakalimutan niya na mag-prepare ng isang tao to take over in case nga na may ganitong pangyayari. And as written nga sa material, dapat si Ma'am or si Miss Rogelia Pepwa ang kino-consider na most logical na successor sana ni Sir Virgilio Enriquez kasi nga sa kanyang extensive involvement with Enriquez, and sa different contributions din niya sa field. However, she migrated to Australia. And while she continued nga to contribute academically, and minamanage naman niya yung Psikolohiyang Filipino movement from abroad, pero that proved unfeasible, hindi kaya. Kaya yung leadership, hindi okay. So yung leadership nga na yon, it was passed to Grace Dalisay and later on to Elizabeth Marcelino, now De Castro, both of whom had worked closely again with Enriquez. But despite their efforts nga, to maintain yung annual conferences and continue to mga researches about Psikolohiyang Filipino, there was a notable decline talaga in publications and visibility ng Psikolohiyang Filipino movement. But still, may mga nag-persist pa rin naman ng mga different researches, katulad nila Orteza na nag-explore about pakikipagkwentuhan as a research methodology, kay Guanyas da Pena na nag-investigate sa grassroots Filipino leadership concept, kay Dalisay about sa male and female sexuality. And though meron itong mga persistence pa rin ng mga publications sa ito, researches na ito, medyo mas nag-slow nga yung progress, and hindi niya minamatch yung momentum na kung paano may momentum during the time of Sir Virgilio Enriquez. Ayun na nga, class, And yun na nga sa mga ibang ideas ni Sir Enriquez, especially yung core concept niya ng kapwa or shared identity, kasi nga, during the time, syempre,
medyo natatakot, nahihiya, ano, nagkaroon kasi ng complacency or dependency yung mga followers niya, no? And yun na nga, hindi masyadong na-explore or na thoroughly challenge or even examine itong concept na ito. And yung dominance niya kasi sa field, somehow naging reason kung bakit naging relax, ano, yung mga followers niya para i-critically analyze or even question yung theories niya. And so, tong si Mendoza, ano, in-emphasize niya na dapat nga, 'di ba, may need na dapat i-oppose ano itong theory, itong mga concept, ano, para makapag-create ng mas healthy na discourse and would again propel ano yung psikolohiyang Pilipino forward, ano, and para dapat daw i-reevaluate yung existing literature, i-assess critically, ano, or i-refine yung mga formulations dun sa theory, psikolohiyang Pilipino, and i-address ano itong mga different criticisms and gaps nga doon sa psikolohiya Pilipino movement. Especially on yung overemphasis nga daw sa Tagalog culture na neglect na yung mga ibang indigenous and ethno-linguistic groups. Yung need na i-differentiate yung cultural values and behaviors by gender. Ano pa ba? Yung different methods and language issues. Ano? Specifically, yung sabi ni Perchera dyan, ano, na inargue niya yung paggamit nga ng Filipino to make the discipline less accessible to unqualified foreign scholars while enhancing its relevance to Filipinos. Ano? And bakit, di ba? So, ibig sabihin, hindi natin pwedeng ipaalam sa kanila, ipa-understand sa kanila kasi dapat, yun na nga, Filipino lang pagsulat ng mga different materials. Ano? And yun na nga, yung pinaka-critical question na naiwan kasi dito about sa psikolohiyang Pilipino nung namatay na si Sir Enriquez is paano nga ba siya magiging distinct na psychological science, ano? And yung discipline kasi since na-open siya, ano, dun sa mga iba't ibang mga professions, iba't ibang mga career, medyo nagkaroon na daw ng blurred line, ano, in making psikolohiyang Pilipino a concrete lang or pure psychology kasi na-introduce na ngayon iba't ibang mga fields din like ng anthropology, history, sociology, and even political science. Ano? And kaya kailangan i-define talaga yung psikolohiyang Pilipino as a scientific model, ano, whether it adopt a positivist approach para mas nakafocus sa universal truth or yung sabi niya nga dito, postmodern na stance, ano, na nag-emphasize sa practical guidance ano, para mas ma-achieve yung understanding nga ng human goals, ano. And following yung death niya ni Sir Enriquez, ano, very different kasi talaga from 1970s, especially nung nag-emerge pa lang, ano, yung psikolohiyang Pilipino. Kasi nung namatay na siya, di ba, nung in-establish yung psikolohiyang Pilipino, ano, yun yung time nga ng Marcos regime, ano, na very obvious yung mga, alam niyo na, dictatorship, gano'n. Pero nung namatay na siya, 1990s, ano, nagkaroon na kasi na ng economic stability during that time. Functional na yung government, ano, and yung shift, ano, mas pamunta na sa ang focus na ng tao papunta sa peace, reconciliation. Yung mga students focus na sila sa career and material success. Lesser na yung kanilang pagiging activist and politically involved, ano? And pumasok na rin kasi yung era ng globalization, ano, during this time. And nagkaroon na ng more outward-looking na mindset yung mga tao. And by the time nga na yung material na binigay ko sa inyo ay sinusulat, ano, yung Philippines was again facing political instability and which revived questions about national identity, ano, na now, sabi nga, nagpaparenew ng socio-political environment, na nag-highlight na ngayon ng potential relevance ng isang indigenous psychology that would really understand and address the Filipino national character. And so, with that, ano, yung psikolohiyang Pilipino nga, it really faced dual challenge, ano, nung namatay si Sir Virgilio Enriquez. Kasi, it has difficulty in maintaining its ideological roots, while, ano, syempre, concerned din niya na dapat i-adapt na or maging open na rin siya sa modern or contemporary nga na mga realities, di ba? And yung movement,
yun na nga, nangangailangan kasi talaga siya ng leadership na merong fresh na mga ideas, fresh research as well, and talagang yung i-examine, i-really examine yung mga na-establish na concepts and methodologies para makita natin yung relevance pa rin and yung impact nga nung psikolohiyang Filipino movement na na-establish both in academic and social context. Okay? And with that class, doon na pumasok pa ulit yung isang topic pa dyan, yung globalization. Ngayon na yan, kasi di ba, in this century or late 20th century, sabi nga sa material, ito na kasi yung arrival ng globalization. And so, that significantly changed yung world in general or yung order sa mundo natin kasi naging accessible na yung information through technology, through media, and nagkaroon ng advancements, drastic change talaga sa pag-reduce ng different communication barrier which now made access or which now made yung pag-interact natin, pag-gather natin ng mga information easier, okay? And itong globalization na ito, class, it actually increased different opportunities sa cross-cultural interaction. Maaring as a tourist, as someone studying abroad, or even someone being employed abroad. And in the Philippines, makikita nyo nga dyan, na nagkaroon nga talaga ng rise some different na overseas contract workers. And yun na nga, ang direct outcome nun, syempre, opportunity. Kasi kapag nagkaroon ng chance to go abroad, ibig sabihin, it's actually seen as a path to having a better life. And itong increase na ito, class, ng information, ng communication, ng personal interaction, somehow, na-diminish niya yung distance between nations and na-enhance yung mutual influence. But this globalization, kahit na meron siyang pros, syempre may cons pa rin siya. And yun na nga, yung challenge na doon sa ethnic culture natin. Kasi according nga to Inoue Nobutaka, di ba? Itong globalization na ito, it disrupts and transforms indigenous culture, which are traditional shape and by specific ethnic groups and nation. And yun na nga, itong process kasi ng globalization na ito, frequently, it adds, sabi niya, at odds with the preservation of indigenous culture and identities. So yung question is, what is now the role of Psikolohiyang Pilipino in this interconnected and culturally blended world? 'Di ba? Kasi nga hindi pa nga siya buong-buo, 'di ba? Namatay tapos biglang ayan na-introduce na itong globalization. So ano na? 'Di ba? Yun na nga. And since during that time na nagkakaroon ng blurred lines between Psikolohiyang Pilipino as a scientific, as a psychology, as a discipline, dahil nga na-integrate yung sa anthropology, history, sociology, ganyan, class, di ba? Mas lalong nagkaroon ng ganyan, problema, And lalo na't itong na-introduce pa itong concept ng globalization, di ba? Kaya nagkaroon na ngayon ng questionable na relevance kumbaga nitong psikolohiyang Pilipino. But then, 'di ba? Ngayon inintroduce na ni Sir David Ho, pinropose niya na yung tinatawag na meta theory of psychological theories as a potential solution. Okay? So ang aim nito, class, sabi niya nga, is to identify convergences and consistencies across cultural theories developed by both insider and outsider theories na instead daw of us viewing each culture solely as a subject of a study, yung approach niya na meta theory, syempre, we treat cultures daw as source of intellectual insights. Na sinasabi niya, itong meta theory, it would allow cultural resources to be used for interpreting behaviors within the same culture and even sa unfamiliar culture. Na itong kanyang innovation, itong theoretical innovation nito, class, it actually lies with promoting an intellectual stance that is not anchored only in a single culture, whether native or foreign, kasi yung concept niya, class,
which he termed psychological decentering, ini-encourage talaga na mag-shift away daw from a singular culture na perspective na dapat mas maging broader and more inclusive yung understanding natin sa psychology. No? And yun na nga, class, ina-advocate kasi niya na dapat we move beyond mere indigenization para mas maka-achieve daw tayo ng truly universal psychology. And while globalization, sabi niya nga dito, offers a path toward this goal, yes, di ba? Kasi syempre, incorporate na with different mga psychological theories, concepts. And syempre, welcoming the sabihin nating goodness nga nitong globalization or yung tinatawag natin na mga internationalization, ganyan class, Ang pinaka sinasabi lang is dapat maging cautious pa rin tayo kasi it might be another form or a new form of colonialism or imperialism. Yung risk kasi nitong globalization na ito, it would again replicate yung historical power na nagkakaroon ng imbalance, na hinahayaan or naiiwan yung mga economically weaker na nations na maging vulnerable and maging maimpluwensyahan ng mga more dominant lang na mga nation or states. And with that imbalance kasi, syempre magkakaroon na naman ng exploitation ng knowledge, and magkakaroon lang din ng less na power na naman itong mga economically weaker nga na nations na ito. And so with that class, mas nagkaroon again ng problema or challenge itong psikolohiyang Pilipino. Kasi nga, 'di ba? Gusto nating mag-contribute sa universal psychology, 'di ba? Para nga mas maging broad or inclusive yung understanding natin. Pero, yun na nga, kailangan i-safeguard pa rin natin yung ating Filipino cultural identity. Kasi as we grow interconnected sa iba't ibang mga nation, class, kailangan balance itong approach na dapat hina-harness talaga yung benefit ng globalization without compromising yung ating unique insights, unique values na part ng ating indigenous psychology. And yung movement, dapat mas maging vigilant tayo sa mga potential na pitfalls niya kasi nga dapat i-ensure natin class that yes, it gives us broader, more inclusive understanding, but dapat hindi niya i-undermine yung ating sariling indigenous psychology, and dapat yung development niya talaga ay maging more inclusive and more equitable na global psychology. Okay? So, yun lang class. I think that is 18 pages din, Yan. Yung binigay ko sa inyo. Pero, if you would highlight it, di ba? Ayun yung mga talagang importante lang na alamin natin, class. Na at least ngayon, kung maalala pa nyo yung discussion natin last time, yun na nga, sabi ko nga sa inyo na kailangan talaga natin, ng ibang tao, ng mga, sabihin nating mga bagong mga psikolohista, na talagang gagawa ng way para mabuhay ulit, yung or ma-continue, hindi naman mabuhay, hindi naman siya namatay. Ma-continue na lang yung pag-aaral tungkol sa ating psikolohiyang Pilipino. Kasi nga after nga ng pagkamatay ni Sir Enriquez, ayun, medyo hindi na siya naging concrete, hindi na naging buo talaga yung psikolohiyang Filipino movement. And 'di ba? Ako mismo, sabi ko nga sa inyo, 'di ba, parang guilty kasi hindi talaga natin na embrace na itong ating sariling psikolohiyang Filipino. But 'di ba, with the help of fresher breed of psychologists, we might, 'di ba, again be able to continue or start having healthy discourse, conferences, pa ba, research, or publication about psikolohiyang Pilipino, either approving or negating yung existing na concepts na na-introduce, or even more concepts na a-add pa, especially sa existing na na natin, okay? Na experiences natin. So, yun lang naman, class. Question?
Bale yan, class, part yan ng quiz nyo on Wednesday, ha? Binigay ko naman sa inyo, I think 1 week na nga ata sa inyo yan. So sana you had time to read it, And just in case na wala kayong time na magbasa, at least kung nandito kayo ngayon, yun yung highlight naman nung nandyan. Pero if you prefer to read it again, di ba? That's okay. Para mas ma-appreciate ninyo. So para lang tayong nag-chismis nga, di ba? Ng kung anong nangyari doon sa development nga ng psikolohiyang Pilipino. So next time, kapag magbigay ulit ako ng reading material sa inyo class, ganun ang gawin nyo, ha? Para kayong nakikichismis, para maalala ninyo, para mas mabilis nyo siyang maintindihan. Ganun. No? Kasi kapag ititignan nyo siya as parang wala lang, kakainis naman ito, ang haba-haba ng pinapabasa, hindi kayo gaganahan, di ba? Mamaya at least nalaman natin na, ay, si Ma'am Rogelia pa, Pepwa naman kasi. Bakit naman kasing nag-Australia, makakita ng kangaroo, di ba? Hindi sana nagtuloy-tuloy yung psikolohiyang Pilipino, di ba? Para mas mabilis niyong maalala. Ganon, ha? Para sa exam, ganun, or kung ano man, di ba? Meron kayong kwento, ganun, ha? Di ba? So, yun class, ha? So, by Wednesday, I'm not going to add any more topic for the prelims. So, yun yung tatlong topic natin sa prelims. I think naman, sobrang dami naman na nung napag-usapan din natin, class, batayan, konsepto, tiga-anim lang yun, pero ang dami naman na i-share sa atin. So, I would be able to make 60 or 70 item exam with that na, and lalo na dito sa bagong topic natin, di ba? Merong 3 period, dinagdagan pa ng globalization. So, ayun class, ha? On Wednesday, there will be a quiz. Quiz lang naman gagawin natin. After that, wala na class. And yun na nga, please read in advance, for the prelims, and I already made 40 questions na, multiple choice, and I'm thinking to add more, syempre. But I'm thinking kung mag-true or false ako, or yun. Pero hindi ako nagpapa-identification pag exam. Either true or false or multiple choice lang naman. So, yun. Sinasabi ko lang. It's either, gusto ko sana mga 60 to 70. Pero tingnan natin kung anong kaya kong magawa naman, ha? Kasi, syempre, para mas maayos din kasi yung questions din, class. Kasi kahit konti lang yung questions, hindi naman kasi kailangan paramihan questions sa exam. Kahit konti lang, pero ma-stimulate yung inyong sabihin natin analytical thinking, logical thinking ninyo, that would be okay na rin naman. And medyo ano bang term doon? Sabi ko nga sa sarili ko, ibagay ko lang yung number of units ko doon sa exam, kasi mamaya sabihin ninyo na mas nagpapa 5 units pa yung 3 units. Okay? So, medyo, kumbaga, parang isakto ko lang, ganun siya. But it doesn't mean that you don't need to read naman na class, ha? So, please read pa rin in advance. Parang review na rin ito. Pag mag-quiz tayo sa Wednesday, advanced review nyo na siya for the prelim exam, right? Okay. So yun lang naman, class. Ha? Question? Wala na? Please ha, huwag lang mag-absent sa Wednesday kasi yun yung second quiz natin. But, di ba, maalala pa rin nyo, sabi ko kapag quiz, ano yung sabi ko? Nagbibigay ako ng identification. So, I prepared identification para sa quiz nyo on Wednesday. Ha? But, yung exam, walang identification. Okay? Charig naman kayo, kung konti lang naman yung tao dito, class, ang OA nyo naman. Di ba? So, konti lang yung concepts dito sa, sa, ay, wala. Walang ganyan. Light Ferris champion. Ganon ba yun? Basta, yung prepare ko. Okay.
Pag hindi ako tamarin magpalit ng question, ayan, ha? Para at least para magbasa na kayo, para review nyo na yon, gano'n, class, ha? Don't worry, kayang-kaya nyo naman yan, okay? Ano na memorize nyo dito? Meta theory, psychological decentering, gano'n lang naman yung ibasa nyo, i-memorize nyo dito. Globalization, o di ba? Mga gano'n. Si Pepwa, Australia, ganun, kangaroo, ganun, isipin nyo sa kanya, ganun, ha? O sige, grabe naman, umuulan naman na ng sad emojis naman. O Mayor, ano ang iyong request? 14 minutes. Ang OA. Okay. Mix siya, ha? True or false, and then yun na nga, identification. So, ayan, para maka-read ng mabuti, ha? Okay? Oh, tama na. Ito naman. Ganun na. Sabi, nakasmile si Mayor. Okay lang, sabi niya. Kasi 1 week mo naman na binigay yung, sir, paper, sir. Sir, wala akong sinabi, sir, Char lang. Okay? Ayan. I'll check then. I'll check if I would change it. Okay? But for now, I am telling you that I prepared an identification type quiz for on Wednesday. Okay? For Wednesday. Okay. Yun lang. I'll see you. Please don't get absent. Ha? Ilang items yun? 50. 50 items yun, class. So, ilang items yung identification? Around 20. Kasi 30 items yung true or false. Ha? Makikita nyo naman na dito kung ano naman yung mga kailangang i-memorize. Na? So, ayan. Para at least, during the prelim exam din, di ba? Okay, nabasa ko na ito. Ito yung ganito. And easier lang siya to remember. Okay? Yes, Rickmar? Sir, 2 quizzes po ba siya or isang quiz na lang po na 50 items? Isang quiz na 50 items. Pero sineparate ko yung topic para mas mabilis nyo siyang maalala. Hindi siya yung mixed. Ganun. Kasi baka mas maguluhan kayo. So, sabihin ko na, yung true or false about doon sa batayan, sa konsepto, and then yung identification about lang sa discussion natin ngayon. Yung period at saka globalization. Okay? So, at least alam niyo yung i-memorize lang ninyo. No? Okay? So, yun lang naman. Mag-end na siya in 11 minutes. Question pa? Wala naman na. Ay, i-utilize natin pala, class, pati sa exam, yung zip grade. Yung may shade class. So, please, wag, ano bang term doon? Huwag nyong hahayaan na madumi yung ibibigay nyo na answer sheet. Kasi ayoko nang may multiple marks. So, before you shade, dapat sure nyo na yun na yung sagot nyo. And check yung mabuti, A, B, C, D, E kasi yon minsan, nasa-shade yung letter E, ganun, class. And syempre, ayun na nga, kapag i-scan kasi siya, nag-subscribe kasi ako doon para talaga sa class, natin. Hindi lang naman sa inyo, pero sa buong lahat ng classes ko, kasi easier nga na makapag-check, ganun, para mas mabilis kung makompute yung grade ninyo. Pero very particular siya kapag, syempre, pag merong multiple marks, zero niya talaga yon, minamali niya, and then nakikita niya pag may mga blank na marks, ganun, class. Ha? So, yun yung utilize natin. Ngayon pa lang sinasabi ko na dapat careful kayo. And syempre, ganun din kasi sa board exam, di ba? As much as possible, iwasan nyo yung magbura-bura. Kaya dapat before kayo mag-shade, i-sure nyo na yun yung sagot ninyo. Kasi pag napunit na butas yung papel, di ba? Sabi nila, di ko sure to, pero sabi lang nila, yung machine, it won't read na your answer sheet. Okay?
So at least ngayon pa lang, i-practice na natin na maging cautious kapag sa pag-shade, in preparation for your board exam. Okay? And again, ayun, you don't have to prepare a paper kasi I will be giving you yung answer sheet as well as the questions that I will prepare it. Ano. Okay, ayun lang. Question pa? Sir? Yes. Sir, yung sinasabi mo po na shading is sa prelim exam po yun, sir? Hindi po sa quiz, sir? Or Even pati sa po quiz. Yes, even sa Okay quiz. Gamitin na natin para ma-practice nyo na, no? Para pati sa Okay po. exams natin. Tapos yun pala, Mayor, yung nasabi ko sa'yo na yung Wednesday, nasabi sa akin ni Ma'am Babes, kasi originally, hihiramin niya sana kayo this Wednesday para daw dun sa IO nyo. Kaso, yun na nga, parang hindi ata, I don't know, parang hindi pa ata nagko-confirm yung mga speakers ninyo, parang ganun daw. Kaya, tutuloy na pa tayo na this Wednesday, ano? Kasi Friday ko daw sana kayo, parang magpapalit sana kami na kukunin ko kayo ng Friday, and then Wednesday kunin niya, hiramin niya kayo. Pero yun na nga, since hindi matutuloy, Wednesday pa rin tayo mag-quiz, okay? So, yun lang class. Thank you so much for your time. I'll see you on Wednesday. Please don't get absent. Yun lang ang request ko naman lagi, ha? Please don't get absent. Okay, see you. Bye. Bye Goodbye. po, Thank you, sir. sir. Bye-bye. sir. Bye-bye. Send mo na lang yung picture, Mayor, ha? Thank you. Bye-bye.